It's a great privilege mga kapatid na for the first time po makatayo po sa inyo sa Sunday School. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na ito mga kapatid. Nawa ay patuloy po tayong lumago sa ating Panginoon. Hallelujah. Naway gamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, alam niyo po bilang isang Christian, marami pong mga Christian nakakatuwa. Maririnig po natin, sabi nila, siguro kung hindi lang ako Christian, ang yaman-yaman ko na. Siguro kung hindi lang ako Christian, siguro ang dami ko nang naabot sa buhay. Pag narinig natin yung mga kapatid, nakakalungkot kasi if they will only know yung totoong Christian, sayang mga kapatid. Ang saya-saya sana ng buhay nila. Amen po ba? Kasi yung hindi naman yung in-offer ng mundo, yung magpapasaya talaga sa atin sa buhay mga kapatid. Sa totoo lang, ang daming tao, they experience the world and yet they were never been satisfied mga kapatid. Ano po yung punto dito mga kapatid? Ito po, right believing lead to right living, mga kapatid. Kapag tama po ang paniniwala natin, imposibleng mali ang pamumuhay natin. Amen po ba? Kaya itong pag-aaral natin dito sa Colossians chapter 1 to chapter 4 ay napaka-importante. Kasi it will teach us, mga kapatid, the right belief, the right understanding who Jesus is and what He did for us. Hallelujah. And also, we will learn, mga kapatid, the right understanding where should Jesus in our lives in order to have a right life. Ngayon po, mga kapatid, dadako po tayo sa pinakasentro ng ating pag-aaral. Ito po ay reconciliation, mga kapatid. Ito po yung topic natin today. Sabi dito, be a reconciler. Amen po ba, mga kapatid? All of us here, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, we have given the ministry of reconciliation. Mababasa po natin yan, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 5, verses 17 to 18. Sabi dito sa King James Version, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At ngayong umaga, mga kapatid, I hope our topic will encourage everyone na let us fulfill the ministry of reconciliation or be a reconciler. Sapagkat po, lahat tayo, lahat ng nilalang na nilikha ng Panginoon, we need to be reconciled back to God. Bakit po? Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Ibig sabihin dito, mga kapatid, hindi po ito base sa comparison kung mas mabait ka sa katabi mo. Hindi ito comparison kung mabuti ka sa paningin ng mga tao. The idea is to compare yourself with God. With this standard. God has a standard, mga kapatid. Kung piling mo napakabuti mo, dahil sa iyong mga gawa, I tell you, mga kapatid, hindi ka aabot sa standard ng Panginoon. Ito po, basahin po natin. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 59, 1-2? Behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon upang hindi tayo mailigtas, mga kapatid. Ni hindi siya bingi para hindi tayo marinig.
Subalit, ang ating mga kasalanan, mga kapatid, ay inihiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasalanan ang nagkukubli sa kanyang muka upang hindi niya tayo marinig. Hallelujah. Mga kapatid, alam nyo ba na yung ating mga kasalanan, mabigat man mga kapatid, o yung akala nating simpleng kasalanan lang, alam nyo po ba kung gaano kasimpleng kasalanan? Pag binasa po natin sa pahayag o sa Revelations 21:8, sabi dito, mga kapatid, simpleng kasinungalingan, mga kapatid, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan, mga kapatid. Grabe, mga kapatid. Simpleng kasinungalingan lang. Kaya nga, all of us need to be reconciled with the Lord. Kung pag-uusapan po natin ang Christian salvation, at kagaya po ng tinuro ni Brother Iel last Sunday, sabi niya, yung salvation solution, ano po ba yon? Tandaan po ba natin? Yung faith, di ba? Belief, repent, baptism in water and spirit, mga kapatid. Hallelujah. And we also have to understand, mga kapatid, yung tinatawag natin na justification. Naglalakset. Justification. Lahat po tayo, mga kapatid, ay makasalanan. Amen po ba? Lahat po tayo, dahil sa ating mga kasalanan, ay sigurado po ang kamatayan. And we were just waiting for the execution of God's judgment, mga kapatid. But because of Jesus Christ, mga kapatid, we are justified just as if you have not sinned, mga kapatid, na para bagang hindi ka nagkasala dahil sa ating Panginoon, Jesucristo. Sabi po dito sa Romans 8, sa New International Version, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free, mga kapatid, from the law of sin and death. Pinalaya tayo ng ating Panginoon. Without Jesus, you can never be justified. In the sight of God, mga kapatid, we are all slave of sin. Kaya nga, He has to redeem us with His precious blood para makalaya tayo sa kasalanan. At hindi lang po tayo na-justify, but we are also redeemed, mga kapatid. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Sa Romans 8:24, ito po, mabasa natin, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, mga kapatid. Hallelujah. At nung pinalaya tayo ng Panginoon, we are no longer slave under sin. Amen po ba, mga kapatid? But we are slave of His righteousness. Hallelujah. Madalas kasi, mga kapatid, ganun makakarinig tayo, di ba? Sabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Hallelujah. Malaya ka na, kapatid. Diyan pumapasok ulit, mga kapatid, yung right belief leads to right living, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang yon, kapatid. Dahil tayo na-redeem ng Panginoon, tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Dito po sa Colossians chapter 1, verses 13 to 16, who had delivered us from the power of darkness, had translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins, mga kapatid, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Mga kapatid, mabasa dito.
forgiveness of our sin, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po, mga kapatid, yung kabayaran ating kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. Amen po ba? And no person can ever pay his own debt before God. Bakit? Because your debt is eternal debt, mga kapatid. Kaya mo? Kaya nyo? Kaya nyo bayaran? Hindi mo kaya, kapatid. But the moment you accept Jesus' payment, He forgave all of your sin. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Pag tinanggap natin siya sa ating buhay, tayo po ay hindi lamang na-justify, tayo din po ay na-redeem, gayon din tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Incline po yan sa Colossians 2:13. When you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, mga kapatid. Hallelujah. Dito po, mga kapatid, basahin po natin ulit. Sabi dito, who is the image of invisible God, the firstborn of every creature? For by Him all things are created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, principalities or powers, all things are created by Him. And mga kapatid, siya rin po yung nag-redeem sa atin, mga kapatid. Siya po yung tumubo sa ating mga kasalanan. So sa madaling salita, mga kapatid, your very own Creator died for you. Your very own Creator redeemed you. Your very own Creator paid for you with His precious blood. Hindi ito, mga kapatid, kung sino-sino lamang, but your very own Creator. Sa 20 po, mga kapatid, and having made peace through blood of His cross by Him, to reconcile all things unto Himself, by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Grabe po yung pagpapakumbaba sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito po yung tatandaan natin. Jesus is the supreme in reconciliation. Hallelujah. Wait lang po, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, no humility, mga kapatid, there is no reconciliation. Kung wala pong pagpapakumbaba, wala pong magaganap na reconciliation. Bakit po, mga kapatid? Ito po, pakinggan po natin. Si Jesus mismo, mga kapatid, siya mismo yung nagpakumbaba. Kumbaga, tayo na nga yung nag-offend sa Kanya, siya na yung offended party, mga kapatid, siya pa yung nagpakumbaba. Alam nyo bang madalas yan, mga kapatid, kaysa mga nag-aaway? Kung sino pa yung tama, siya pa yung nagpapakumbaba. Kung sino yung may tama, siya pa yung mayabang. Hindi, sa totoo lang, pansinin nyo. Sa mag-asawa, mga kapatid, sino yung laging humingi ng tawad? Di ba? Ba't parang, yung mga EMD, yung may tama, ipaglalaban. Amen po ba, mga kapatid?
Eto, pakinggan niyo po mga kapatid. Kaya hanggat ang puso natin, mga kapatid, when we are being offended and we are always looking for justice, I'm telling you, we are not willing to forgive. Hallelujah. And that is pride. We are proud, mga kapatid, to implement justice. But in front of God, mga kapatid, ano tayo? We admit and accept that we too are sinners. Hallelujah. That we need His forgiveness. Pwede ba yun, mga kapatid? Lagi kang naghahanap ng justice, pero ikaw mismo, humingi ka ng kapatawaran. Gano tayo ka-ipokrito, mga kapatid? Kaya if you're looking for justice, especially when it's not necessary, it only means you are not seeking for God's mercy. Kasi kung, mga kapatid, kung talagang gagamitin ng Panginoon yung justice, patay tayong lahat, mga kapatid. But Lord Jesus, He was so unfair, mga kapatid. As in, He was so unfair that He took the penalty upon Himself, mga kapatid, in order for you and me to be saved, mga kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. And sometimes, mga kapatid, nakakalungkot. In the times of struggles, as in, nasa mabigat tayong pagsubok, yung tipong talagang nayayanig tayo, mga kapatid, hindi man natin sabihin, pero minsan, iniisip natin, Lord, ang unfair mo naman. Lord, you're so unfair. Unfair si God, unfair si God. Why you're so unfair? Ako, nagpapasalamat ako. Lord, thank you. Unfair kayo. Bakit? Kasi kung fair kayo, dapat ako yung napako sa krus. Dapat ako yung nasa impyerno, mga kapatid. Pero kayo, Lord, kayo ang namatay para sa akin. You're so unfair, but praise God, you are so unfair. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Nakuha ninyo? Minsan kasi, mga kapatid, maging totoo tayo. Lagi tayo. Gusto natin fairness. Di ba? Fairness. Gusto natin, argabyado ako eh. Pwede ba? Kung gusto mo talaga ng fairness, willing ka ba na mag-suffer? Kaya mo, ikaw yung papasa ng pasakit ng dinanas ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, yung sinapit ng Panginoon, hindi lang siya basta nag-suffer. It was a violent death, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang buti para sa atin ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo kung anong masakit do, mga kapatid? Jesus Himself, mga kapatid, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah. We have to remember, mga kapatid, that our Lord is holy. Dumaing si Jesus, mga kapatid, hindi dahil sa sakit, mga kapatid. It's not all about the pain. But when Jesus took our sins on the cross, mga kapatid, during that time, He separated Himself to God. Hallelujah. Because our God is holy. Mga kapatid, tayo nga, hindi natin kaya mahiwalay sa Panginoon eh. Si Jesus pa kaya, mga kapatid? Para saan? Para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Siya ay namatay at nilibing kasama ng ating mga kasalanan. At yan po ang katotohanan at kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Kaya no humility, no reconciliation, mga kapatid. Ito na. Ewan ko, nabaliktad eh. Jesus is supreme in reconciliation. Hallelujah. Basahin natin, mga kapatid. Sa Philippians chapter 2, verses 5 to 7, in your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Kaya? Ganun tayo magpakumbaba, mga kapatid. Who being in very nature God, mga kapatid, did not consider the equality with God something to be used His own advantage. Tayo, pag may advantage tayo, advantage ko to.
Di ba? Rather, He made Himself nothing but by taking the very nature of a servant. Kaya natin, tayo nga, hindi tayo just, papayag ba tayo maging servant? Being made in human likeness and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At consistent yan, mga kapatid, sa Colossians chapter 1, verses 19 to 20. Sabi dito, For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Mga kapatid, ano ibig sabihin nun? In other words, Jesus is a fully God, became a fully man, mga kapatid. And having made peace through the blood of His cross by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say whether they be things in earth or things in heaven. Hallelujah. So, anong punto dito sa ginawa ni Jesus, mga kapatid? If we want to be a reconciler, mga kapatid, if you truly understand that Jesus Christ is supreme in reconciliation, mga kapatid, then we need to be humble, mga kapatid. We need to be low. Hindi yung laging mataas. Low. Ano ba yon? Love, overcome, win, mga kapatid. Eto, tanong ko, mga kapatid. Sa palagay nyo, bakit gano'n na lang yung heart ni Jesus, mga kapatid? Why does He want to reconcile with us? He can live without us, mga kapatid. He is so powerful. He is so sufficient, self-sufficient. He does not need us, mga kapatid. Hindi niya tayo kailangan. Pero, bakit kailangan niyang gawin yon, mga kapatid? Tignan natin yung sabi ni Paul sa Romans 5:6-8. You see, ito. You see, at just in right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this, mga kapatid. While we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. Hindi siya namatay dahil mabait ka na, kapatid. Siya, sabi doon, siya ay namatay while we were yet sinners. Habang tayo pa ay makasalanan, mga kapatid. Jesus died for us. Eto, mga kapatid, napapansin nyo ba minsan, o kahit sa sarili natin, dinaanan natin siguro to. Lalapit tayo kay Lord, tapos sa isip natin, ayoko pang lumapit kay Lord. Kasi di pa ako ready. Hindi pa ako ready. Kailangan pang mamatay. Kailan ba namatay si God para sa'yo? Nung hindi ka pa ready? Or nung ready ka na? Sa totoo lang, pag-usapang baptism, mga kapatid, madalas masasabi na ng tao hindi pa ako papabaptize. Sabihin, hindi pa ako ready. Kasi pag nabaptize na ako, kailangan na talagang bagong tao na ako . Kailangan yung mabait na ako bago ako magpabaptize. Though nag-repent na siya, mga kapatid. Para bang yung sasakyan, kailangan niya pa munang i-test drive, mga kapatid. Guess nyo? Sakit ng marami yan, mga kapatid. Ilan dito sa inyo, mga kapatid, naliligo bago maligo? Meron ba? Wala, di ba? Kaya nga tayo lumalapit kay Lord . Marungis tayo, mga kapatid. Hindi yung Lord, lalapit ako sa'yo. Magpapakabait na ako. Promise. From now on, magpapakabait na ako. Hindi nyo ba nasabi yan, mga kapatid? Alam mo, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, kasi nga marungis tayo. Kailangan natin ng kapatawaran. Kailangan natin ng kalinisan. Kasi sa atin, hindi natin kayang baguhin ating sarili. Sa ating sarili lamang. Kaya tayo lumalapit sa Diyos.
Ito po napaka-importante mga kapatid, and some people misunderstood Christian life, and you know why mga kapatid? Sabihin niyo, hindi niyo dinanas to. Kala ko ba pag Christian ka na, wala ka ng problema? Kala ko ba magiging maayos na ang lahat? Hallelujah. Everybody say amen, mga kapatid. Wait lang po, may technical problem. Ayun mga kapatid. So doon papasok mga kapatid yung ano yung right belief leads to right living. I-reverse po natin. Wrong belief will lead you to wrong living. Wrong living obviously will give you the wrong feeling, mga kapatid. Kapag ikaw, naging Christian ka na, hindi sinasabi ng Diyos na tapos na lahat ng problema mo. Hallelujah. Sabi sa Romans 8:20-22, for the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to frustration. Hallelujah. Not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope, mga kapatid, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom of the glory and the glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning in pains of childbirth right up to the present time. Hallelujah. Parang sinasabi dito, mga kapatid, lahat tayo, we are waiting, kagaya sinabi ni Brother Ronald, we are waiting for Jesus. At tayo po, mga kapatid, subjected tayo sa frustration. Hallelujah. Ito pong mundong ito, mga kapatid, subjected po ito sa kasiraan, mga kapatid. At tayo po ay dumadanas ng sakit. Sabi dito, groaning as in pains. Gaya po ng pagpapanganak, mga kapatid. Hindi naman masakit yun. Joke lang. Masakit yun, mga kapatid. And we, as Christian, mga kapatid, we have to be optimistic. Yun nga po, ito pong mundong ito, mga kapatid, this world will never get better. Pansin nyo naman, mga kapatid. If you think this world will offer you something good, I'm telling you, sorry. It will never happen, mga kapatid. Because this world is getting worse. Pansin nyo ba, mga kapatid? It's leading to destruction. And the only way for you to be saved and spared from this situation of this world is to long for God. Seek God, mga kapatid. Kaya yung worry natin, ay, humihina ako eh. Huwag kang mag-alala, kapatid. Katawang lupa lang yung humihina. Pero yung inner life, it's getting stronger, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun, eto na. Sabi ni Paul, mga kapatid, napakaganda po ng mindset ni Paul. Sa Romans 8:18, for I consider that the suffering of this present time are not worry to be compared with the glory which shall be revealed to us, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Wala pong kwenta, mga kapatid, yung suffering natin kung compare po sa sa glory na i-reveal sa atin, mga kapatid. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, alam nyo ba, because you belong to Jesus, there is such glory awaits us. At yun yung inaabangan natin sa mundong to, mga kapatid. Kagaya po lang sinabi kanina, wala na po kasi, mga kapatid eh. Dahil ang mundong ito palala. At tayo mga Christian, we need to bring these people
to the reconciliation with Jesus Christ. Because the only hope is Jesus. Sabi po kanina sa devotion, He will bring everything into order. Hallelujah. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 10, mga kapatid, sa King James Version. Sabi dito, eto, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Kailan po mangyayari yun, mga kapatid? To put in effect when the time reached their fulfillment. Pag dumating po yung tamang panahon, mga kapatid. Lord, masabi natin, mga kapatid, Lord, we are waiting for the glory that is to be revealed. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ililigtas ng Diyos. Ibig sabihin ba nun, mga kapatid, lahat ba ililigtas ng Diyos? Kasi sabi doon, all things will be reconciled to Him. Kayo po, ililigtas po ba lahat? Sige po, basahin po natin sa Revelations 20:15. Gusto natin, di ba? Sabi dito, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Hindi po lahat, mga kapatid. Hallelujah. Yet, here is God, mga kapatid. He humbled Himself, wanting to reconcile with every one of us. But if we are not willing to be reconciled with Him, we can never be reconciled, mga kapatid. Gusto ko, ayaw mo. Pwede ba yon? Kagaya po ng sinabi kanina, for us to be reconciled, for us to be able to be reconciler, ano pong kailangan natin? We need to be low. Love, overcome, win. Why love, mga kapatid? Malapit na po tayo, mga kapatid. Unang-una, dapat mahal mo ang kapwa mo. Para maging reconciler tayo, mga kapatid. Maraming ganyan eh. Madalas, Christian pa. Mahal ko si Lord. Susundin ko si Lord. I love you, Lord. Pero may kagalit. Galit sa kapitbahay. Galit sa kaibigan. Kapuso, kapamilya. Sa asawa daw. Nakatingin. Ay, yung iba. Ano sabi sa Bible? You say you love me, yet you hate your brother and sister. You are a liar. Hallelujah. Yun. Sabihin, hindi naman ako galit sa kanya. Hindi ko lang siya papansinin. Alam niyo, mga kapatid, payag ba kayo sabihin sa inyo ni Lord sa judgment? Hindi naman ako galit sa iyo eh. Hindi lang muna kita papansinin. I believe, mga kapatid, it's not important kung sino yung may kasalanan. Pansinin nyo, yung hindi nagpapatawad, nasa kanya yung burden. Hallelujah. Samantalang yung kagalit niya, chill na chill lang. Relax. Yung puso niya kasi, walang bigat sa puso. Samantalang ikaw, hindi makatulog. Kakaisip sa, hindi makatulog sa gabi. Yan po, madalas, mga kapatid, yung mga taong nag-iisip ng negative sa kapwa, sila po yung palaging stress. Pansin niyo yung mga hindi tumatanda. Yung ayun, batang-bata pa itsura ng Tatay Ray. Walang kagalit yan eh. Nakakatuwa lang po, mga kapatid, kasi habang pinag-aaralan ko to, bumabalik po talaga siya sa discipleship, kahit reconciliation yung topic ko eh. We have to win souls, mga kapatid.
Ano-ano po ba yung reasons na pumipigil sa atin o nagpapaalangan sa atin when it comes to soul winning? Maybe we will say we're not yet ready. But if we will trace and look back kung sino yung mga ginamit ng Panginoon, wala naman pong ready sa kanila, mga kapatid eh. Si Paul, mga kapatid, before becoming a follower of Jesus, he was a persecutor of the church. Siya po talaga yung pumapatay, mga kapatid. Imagine niyo yun. Alam nyo, mga kapatid, ito malapit na. Nung tinawag tayo ng Diyos, when we were reconciled, God did not just give us life, mga kapatid. He is giving you a purpose for a living. Kasi po, maraming tao, they're just trying to survive. Wala na pong direction. Anong sabi ni Lord? You are created for me. Now that I have reconciled you to me, I want you to minister reconciliation to other people. Sabihin, bro, may kilala ako. May kilala sana ako, kaso wala nang pag-asa yun eh. Alam nyo po, mga kapatid, walang pag-asa pag inabot ni Jesus, mga kapatid. Bro, hindi ako qualify. Hindi ako approachable, hindi ako marunong magsalita. Sa totoo lang, mga kapatid, eto, maganda to. Sa totoo lang, mga kapatid, last na po to. Pag ginamit ka ng Diyos, hindi na mahalaga kung ano yung kakayanan mo. Ang mahalaga, anong kakayanan niya para sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayun po. Kung may mga tanong po tayo, mga kapatid. Ayun, si Pastor nasasabi. Sige, ano po eh. Good morning po sa lahat. Meron lang po akong tanong kasi ang topic po natin ay about reconciliation. So, nabanggit niyo po kanina yung love, overcome, and win. So, paano po talaga natin dun sa overcome na part na kasi love next topic. So, ngayon, iba na lang. Sa reconciliation, paano po ba ang magandang way ng yung sa reconciliation? Like, sabi niyo po, kailangan ng humility. Kasi pag walang humility, syempre, both may pride. So, paano po ba ang tamang way ng pag-approach ng kagalit? Ganon. Para ma-overcome at magkaroon ng reconciliation. Actually, napakahirap ng tanong mo, kapatid. Kahit ako, nag-struggle ako dyan. Pero siguro naano ko lang kay Pastor, parang gagawin ko na lang example. Siguro, ay maganda, unang-una, syempre, paano kayo magkakaayos kung hindi kayo mag-uusap? Makipag-ayos po tayo. Despite na, si Lord nga, mga kapatid, hindi niya inisip yung estado niya eh. It doesn't matter kung ikaw yung may kasalanan o siya yung may kasalanan, kung ikaw yung tama o siya yung tama. Ang importante, mga kapatid, nakipag-ayos ka. At hindi ibig sabihin nun, aawayin mo uli. Eto, pag nakipag-ayos ka, kung ayaw niya makipag-ayos, pagkatiwala mo kay Lord, mga kapatid. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado eh. Na si Lord lang yung makakontrol. Hindi po lahat. Kasi pag pinilit mo naman, di ba, meron kasing parang, naniniwala ako yung puso kasi naghihilom eh. Maybe, it will takes more time, mga kapatid. Kasi pag pinilit natin, lalo lang po yung sasabog. Ang importante, mga kapatid, yung willingness natin, yung desire natin na makipag-ayos. Kasi kung walang mauuna, walang mag-a-approach, hindi po yan. Siguro po, tanong po tayo sa mas may karanasan.
elders. Itong lesson natin, napakahalaga ito eh. Sa bilang tao, tayo na nga, mayroon kasi ng mga nangyayari na ikaw pa nga yung ginawa ng masama ng loob, ikaw pa ang gagawa ng paraan para ma-reconcile kayo. Kaya ba yun? Mahirap eh, bilang tao. So, siguro humingi na lang, humingi tayo ng tulong siguro sa Panginoon na i-lead tayo sa tamang direksyon para bilang Kristiyano kasi nandoon pa rin. Twin souls, mga kapatid, wala ka pong i-disregard. Ito gusto ko, ito ayoko. Kaya po lagi talaga dapat daanan natin, mga kapatid, because we have given the ministry of reconciliation. Kasi ang Panginoon nga, siya pa rin ang nagpakumbaba. Siya pa nga agrabyado, siya pa ang nagpakumbaba. Sana, ganun. Tama yung kanina, let this mind be in you, being in Christ Jesus. Ang pag-iisip ng Diyos dapat katulad sa atin. Grabing siguro, growth and maturity po bago natin Praise the Lord. Masasabi ko lang doon sa kung paano sa reconciliation. Kailangan magkaroon po tayo ng conviction sa ating sarili, mga kapatid. Kung lagi po tayong nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, mababasa po natin na sinasabing love your enemy, mga kapatid. Amen. Kaya hindi na yung taong titignan natin, kundi yung ating Panginoong Hesus. Amen. At kung gusto po natin na kahit na siya yung may kasalanan, gusto po natin ayusin, tayo na lang ang magse-set up, mga kapatid. Pwedeng ayain natin siya, kumain. Yun lang ang mga paraan, ibigyan siya ng regalo para mahikayat natin siya bumalik ulit, mga kapatid. Ginawa na po namin yan. Thank you. Yun po, napakaganda. Twin souls, mga kapatid. Hallelujah. Baba po tayo. Hallelujah. Yun po, meron pa po brother. Mga kapatid, I think na ipatotoo ko na to pero hindi ko naman binibigay yung detalye, mga kapatid. Mga ilang beses na pong nangyari sa akin yung nabanggit ni Brother Dex tsaka ni na, mahirap talaga siyang magawa. Ako po, na-overcome ko po yun. Una sa lahat, bago po tayo humarap doon sa, sabihin na natin yung hindi natin nakasundo, nakaagrabyado sa atin. Pag humarap po tayo sa kanila, manalangin po muna tayo ng matindi. Para po, hindi po yung sarili nating kalooban, kundi yung kalooban ng ating Panginoon, yung mga mangingibabaw. So, in every instance po na nangyari sa akin na ganon, ang nasa isip ko po, mga kapatid, kung ang ating Panginoon na mahabagin, tiyak, kahabagan niya yung taong yon, sino tayo para mag-withhold nung habag ng ating Panginoon tungo doon sa kapwa natin na nakagawa sa atin ng hindi maganda. At yun po, mga kapatid, so hindi po tayo sa mismo sarili, kasi kung tayo po, mga kapatid, baka masapak natin yung natin di ba? O masampal, masabunutan, di ba? Pero talagang ang kailangan umiral po, mga kapatid, is yung kalooban ng ating Panginoon tsaka yung Espiritu ng Panginoon sa atin. Kaya matinding prayer po talaga ang kinakailangan before po tayong makiharap doon po sa ating And through, not just to save souls, kundi also, mga kapatid, to retain souls. Meron na pong pagkakataon, mga kapatid, na talagang pinag-pray ko sa ating Panginoon na makuha ko na makapag-extend ng habag niya. Kasi ayoko na mawala yung kaluluwang yon. Ayoko mawala. Kasi tiyak, mga kapatid, kung halimbawa ay ako magpapakita ng galit, ng pagkamuhi doon sa taong yon, mga kapatid, baka yun yung ikatisod niya So yun, para sa akin, in addition to saving souls,
Also to retain souls within the flock. Ayun po mga kapatid. Kaya napakahalaga po totoo ng reconciliation. Hallelujah. Napakaganda po nun, mga kapatid. To retain souls, mga kapatid. Ayun nga sabi sa amin sa GenCon kung gusto mong makakuha ng souls, mag-example ka. Pero kung gusto mong umalis yung mga souls, kahit hindi na natin kailangan si Satanas sapat na. Maggulo ka dyan. Di ba? Tsaka kung tayo mga kapatid, ayun, isa rin sa magandang na-observe ko nun Meron kasing meron daw sa church, parang sabi ng pastor, ang dami niyang reklamo. Ba't ganyan? Ang dami nakikita. Sabi niya, sige, uminom ka ng tubig. Sa bibig mo lang, umiikot ka ng 10 beses. Pagbalik niya, may natapon ba? Wala po. Kasi nakapokus ka sa sarili mo. Ganun yun Kung tayo nakapokus sa mali ng iba, pero yung sarili natin mali, mga kapatid, hindi natin nakikita. Ano yan Siguro rin yan Give and take, mga kapatid. Wala naman pong perfect, mga kapatid. Yun lang po. Pastor. Ay, sobrang tayo. Sige po, mga kapatid, tayo po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan po, siguro prepare na lang po natin yung offering po natin para sa Sunday School. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Nawa, Panginoon, hallelujah, kami po ay natuto, Lord. Hallelujah, sa iyong mga salita, Lord God. Hallelujah. Thank you because you set an example, Lord. Hallelujah. Our very own Creator, hallelujah, na naging humble, Panginoon. Hallelujah. At sino po kami, Panginoon, para hindi maging humble, mga kapatid? Hallelujah. Panginoon, ipanatili mo po ang kababaang loob namin, Panginoon. Hallelujah. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba, Lord. We acknowledge, Lord, na we need you, Lord. Hallelujah, sa aming mga buhay. Sa aming sarili, Panginoon, hindi po namin ito kaya, Panginoon. Patuloy mo po aming gabayan, Lord. Hallelujah. Let your will be done in our lives, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon. Hipuin mo po ang aming mga puso't isipan, Lord God. Hallelujah. In order to retain souls, Lord, hallelujah, and to win souls, hallelujah. Para po, Panginoon, alam ko may plano ka sa panambahang ito, Lord, hallelujah. Alam ko, pinaprepare mo po ang bawat isa, ang panambahang ito, Lord, hallelujah. Hallelujah. Mula sa iba't ibang ministry, Lord, hallelujah. Kumilos ka po, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, hallelujah. We acknowledge your presence, Lord, hallelujah. We need you, Lord, hallelujah. Hallelujah. Lalo na po sa panahong ito, Panginoon, hallelujah, marami na pong nangyayari, Lord, hallelujah. Hallelujah. Mangusap ko po sa amin, Panginoon, hallelujah. Sa aming puso, Panginoon, hallelujah. Lahat po ng papurit parangal, Panginoon, hallelujah, ibinabalik namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ we pray, amen, hallelujah.